Hello mga ka-Jammy and welcome to another cake video! Ang cake po natin ngayon ay 3-in-1 combo. Bale, 6x4 na nut cake, na choco moist cake, and then 12 pieces cupcake. And 6 inches na number 3 cake. Ayan, ang flavors po ng cake natin ay choco moist, and then nag-request si customer kung pwede na vanilla yung number cake, and then ube yung cupcakes. Ayan, dahil mabait kausap si ma'am, pinayagan ko na siya na pinagbigyan ko yung wish niya na na makakaibang flavor. Walang additional charge yun kasi sobrang bait talaga kausap ni ma'am. And nung sinabi ko yung amount and saka yung policy na may down payment, nag-down siya kaagad. And then, ayan po, dito nagka-crumb coating muna ako ng ating cake. And then, isi-chiller ko yan for 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. And then, next naman natin yung ating number cake. So, medyo nahirapan ako dito kasi chiffon to. Nakita nyo, nagkanda sira-sira yung number 3. So, nag-puzzle-puzzle ako dyan. And then, ayan, naayos naman. And then, full covered naman to, kaya walang problema yan. Basta magmukha siyang number 3, mga be. Pwede na yan. And then, ayan. And then, ika-crampot lang din natin. So, dito ginamit ko is, yung darker na, ginawa kong chocolate yung ating pinang-crampot na icing. Para, pag kinover ko siya ng red, hindi masyadong mahirap i-cover. Ayan, basta yun na yun. Tsaka hindi siya masyadong maaksaya sa red na icing. Medyo struggle yung nito yung mga edges nito, tsaka yung, ayan yung yung curve na yan, yung sa number 3. Sobrang hirap niyan. Ang tagal ko yan ginawa. And then, after natin makram coat yung cake and yung number cake, yan, start na tayo kay cupcake. Kasi si cupcake ang pinakamadaling gawin. Ayan. Just hindi ko maintindihan, no? Kung bakit minsan, or madalas, kung kailan patapos ka na dun sa, sa cupcakes, biglang paubos na yung icing. At talagang hindi pa talaga siya aabot. Oo. Since pala to? Since may topper naman to, ayan, hindi na ako ulit ng icing. Basta pinagkasya ko na lang yan. And then, meron namang topper. Kaya, ayon. Ginawa ko na lang siya ng paraan. Kasi parang last na ba to? Ay, hindi. Ini-spare ko kasi yung icing para sa cake tsaka sa number cake. Mahirap nang mabitin. Ayan. Lumiit na yung rosette. Nagganda gulo-gulo na yung rosette natin dyan. Noong una perfect eh. Ayan. Last 3 cupcakes. Tapos tignan nyo na lang yung icing ko. Konting-konti na lang yan, mga ka-Jammy. Pero ipipilit natin yan. Medyo late na ako nakapag-edit ng video kasi talaga medyo busy lately. Bali July, July 17 pa tong cake na to. Ayan. And then, lagay na tayo ng mga printed toppers. Bali, alternate lang yung ginawa ko dyan sa paglalagay ng printed topper. Bali, yung mga, natin, toppers na yan. Ako nag-e-edit niyan, ako nagpiprint, ako nagugupit. And, ayan. Akala ko pagka cake decorator ka, cake lang makatupagin mo. Hindi pala. Ayan. Lahat ng kailangan sa cake, ikaw, from marketing, baking, designing, pagpe-prepare ng mga toppers, ayan. Ikaw lahat gagawa, non-big. Char. Pero okay lang, masayang-masaya ako sa ginagawa ko. Kahit napagod ako sa work, pag nagbe-bake ako or gumagawa ako ng cake, parang nakakalimutan ko lahat. And then, next na natin ang number cake. Ayan, mag-start na ako dyan ng coating.
Ayan, very struggle talaga yun 'no, yung dun sa loob na pa-curve. Ang hirap talaga nun mag-icing mga ka-jammy, parang gusto mo siyang perfectin pero talagang ang hirap talaga, as in. Tas ayan halos nagdidikit na 'di ba, hindi na siya nagbumukhang number 3. Yeah. Mukha siyang silicone molder 'no? Pero cake po yan mga ka-jammy. Ayan. Then start na tayo ng rosette. Ayan, kapagka na-coat naman na yung number cake, madali na lang. Ayan, ang gamit ko diyan sa black na yan, talaga mga ka-jammy, iniiwasan ko talaga gumamit ng black icing. Yan, lalo na yung mga darker na ano, na icing kasi po medyo mapait po yun eh. Kaya ano, and then dyan, actually sinuggest ko nga kay ma'am doon, gagawin kong kulay blue, yung black na icing. Pero ang ginamit ko na lang yung aking chocolate filling, ginawa ko siya na ano, na pipeable. So ayan na nga, dito na tayo sa ating cake. Spider-Man cake. Sabi ko ba yung team ng ating cake kanina? Ay hindi, ayan basta Spider-Man team cake to. Nakita niyo naman kanina, 'di ba? Ayan. Final cover ko na siya ng red. And then mga ka-jammy, first time ko palang gumawa sa ano, sa aircon na area. Ayun, medyo ano, hindi pala okay. Medyo malamig yung pagkakaset ko ng aircon. Kaya ang bilis din mag-set ng icing. Nahirapan ako dito magpakinis. And then, ayan lang. Pwede pa. And eto na. Simula na ng pinaka-nakakabang parte ng Spider-Man ting cake, yung paglalagay ng spider webs. Kung napanood niyo yung ano, before ko na ano, Spider-Man cake, medyo hindi maganda yung pagkakagawa ko dun. Pero buti na lang mabait din talaga yung customer ko at ano, tinanggap niya pa rin yung cake nang walang pag-aalinlangan. Charot. Ayan. Sinabi ni ma'am na maganda pa rin, pero alam ko sa sarili ko, hindi pa yun yung the best ko. Anyway, ayan na, starting na tayo ng naka-fast forward lang to mga ka-jammy, pero ano talaga, maingat po ang paggawa ng mga webs na yan. And then, natuto na ako sa ginawa kong Spider-Man cake, kung ano dapat yung mga ginawa ko, o yung mga nagawa ko doon na dapat hindi ko ginawa. Ayan, in-apply ko dito. So, masasabi ko naman na mas maayos tong Spider-Man cake na to kaysa dun sa nauna. And then mga ka-jammy, sabi ko nga sa inyo, ayoko ng black na icing kasi po nagbi-bleed po yon. And then, medyo mapait na nga kapag mas darker po ang ating mga icing. Kaya ang gamit ko po dito ay yung aking homemade na chocolate filling. Ginawa ko lang siyang pipeable. Ayan. And subok ko na to mga ka-jammy. Talagang hindi yan bumibitaw. Hindi siya nasisira. Kahit anong tagtag. Charot. Basta hindi siya nalalagnag. Okay? May tiwala ako dyan sa chocolate filling ko na yan. Kasi pangalawang Spider-Man team cake ko na to. At nung dineliver siya, wala naman naging sira ang cake. Kaya, goods na goods yan mga ka-jammy. Isi-share ko sa inyo yung recipe na yan, okay? Isa-isa lang mga ka-jammy. Dahil medyo nag-i-struggle ako sa pag-edit ng aking mga video. Isi-share ko yan na makakatulong din sa mga bakers. Meron naman pong mga available na chocolate filling, caramel filling sa market. Kaya lang, medyo pricey nga lang siya. Sa mga baker na katulad ko na nagsisimula pa lang sa cake business na merong minimal na puhunan. Ayon, kaya ako nag-decide na lang muna ako na na gumamit ng mga homemade and masarap din naman siya and malaking tulong talaga at malaking tipid din talaga siya. One of these days mga ka-jammy, i-share ko sa inyo yung recipe ko nito. Bale, ito recipe ko to nung since 2019 pa, nung gumagawa ako ng cake para sa pang sarili lang namin. So, nung wala pa akong cake business nun. Pero, may mga recipe na ako na since 2019, kahit yung chocolate ko na cake, ayan. Mga inaral ko din siya online, tapos may mga adjustments akong ginawa na ano sa panlasa namin. Kasi, yun nga,
Although, hindi rin kasi ako mahilig talaga sa masyadong matamis. Ayoko rin ng masyadong matamis na cake, kaya ayun, may mga adjustment. Then balik na tayo dito sa aking cake. So nakikita niyo, kaya nagfa-final touches na lang ako diyan. Tinitingnan ko na lang diyan kung ano yung mga nagawa kong webs na medyo manipis, dinadagdagan ko na lang. And so far, mga ka-jammy, masaya ako sa naging outcome ng cake na 'to kasi medyo malinis talaga yung pagkakagawa ko dito. Unlike dun sa nauna ko talaga na Spider-Man cake. Ayan. And then, ang Spider-Man cake po ay napakahirap pong gawin. Sobrang madetalye. And, ayun, isang pagkakamali lang po dito ay papangit yung design. Kaya mga ka-jammy, sa mga kapaka-baker, okay lang po na mag-add kayo ng konti kapag Spider-Man cake ang gagawin nyo. Kasi, sobrang madetalye po yan. Masakit po sa pulso lalo. Opo, yung pagpapipe na minsan namamanhid na yung kamay mo, hindi mo namamalayan, 'di ba? And then yan, naglalagay na lang ako diyan ng design sa baba. And lagay na po tayo ng mga toppers. Ayan, simple lang naman yung topper nito, yung happy birthday, yung dedication, tapos yung, ayan, mga picture ni Spider-Man. Yeah. And then napansin ko medyo maliit yung nagawa kong toppers dito. Gabi na 'to, wala na akong time na palitan siya. Kaya nag-isip ako kung ano pang i-a-add ko. And then naisip ko meron ako mga silver stars na yun na lang yung hinad ko dito. And ang ganda din ng kinalabasan niya. And doon nga pala mga ka-jammy, ang gamit ko rito na drum board ay lang din, ay DIY lang din. Ayan, kasi po kapag manipis po ang cake board na gamit natin at mabigat ang cake natin, guguho po ang cake. Masisira po siya. Base po yan sa experience ko. And mga ka-jammy, ito na po ang final look ng ating cake. Thank you for watching mga ka-jammy, and please follow me for more upcoming cake videos. Bye-bye!